Magandang umaga mga kasimpleng buhay. For today's video, gusto kong i-share po sa inyo kung magkano na ba ang halaga ng 1K sa isang linggo na good for sa pangdalawang tao. Ito na nga't galing kami sa palengke. Siya na po pala, natagalan na naman nag-upload. Alam nyo naman po, laging busy sa trabaho. At ganun din pala ang kahirap, paano mag-edit. Pamihirang buhay, hindi pala basta-basta gawa ng video, mag-vlog. Pero go for the gold, ika nga. At ito na nga, inaayos ko na ang aming pinamiling mga gulay. Yung petsa, hindi ko nahuhugasan yan. Dahil baka makako, masira agad at mabulok lang. Ibabalik ko ulit siya sa plastic. At ito, may extra pala sa 1,000. Nakabili kami ng isang malaking pakwan. Wow! At merong carrots, bell pepper, patatas, para sa may noodle na kunting nabili naming manok. Yung mga plastic pala ng mga yan binubuhol ko kasi magagamit pa yan para sa mga basura. Ito may papaya, may luya, may sibuyas, may bawang, may sitaw. So kailangan talaga mga healthy gulay ang mabibili. Bali ng nagtitipid basta healthy lang mo nabibili. Tapos ayan, nakabili din kami ng worth 100 na apple, isang tumpok yan. At saka kadalang hita. Yung mga huhugasan ko pala, pinagsama-sama ko na sa isang planggana para isang hugasan lang. Ayan yung talbos ng kamote para sa sigang at saka bunga ng kamote na rin para sa pakbet. Mahilig po kami sa pakbet kasi mga Ilocano nga po kami. Yung mga root crop na yan, ilalagay ko lang sa labas dahil hindi pwedeng ilagay sa ref. Pag ilagay sa ref, yung madaling mabulok. At nakabili din kami ng tuyo. 3.50. May iba-ibang klase. Kung isang piraso po yan, 25 po ang isa. Ay, 20 pesos pa lang isa. Baya? At ayan na nga, pinipili ko kung anong pinakamasarap dyan at lulutuin ko ngayong umaga. Ipapartner sa talbos ng kamote. Hahatiin po yan kasi yung kalahati niyan, pansasahog sa sinigang. Ninilagay ko na nga sa ref para matagal ang buhay, hindi masira agad yung tuyo. Ganun po ba yun? Basta di ko alam, nilalagay ko sa ref yan. Ito na nga, inaayos ko na sa ref yung mga gulay para good for 1 week. Sa amin na po yan. Kasama na po mga alaga dyan. Dadagdag po pala ako, may nabili din pala kaming kalabasa dyan at binigyan kami ng free na siling panigang. O, ang bait ng nagtitinda, Wow. diba? Nalang ko na pala dyan yung pagpapakuluan ko ng talbos ng kamote. Palayok lang po ang gamit ko para tipid sa paghuhugas. At hinugasan ko na rin yung dahon o talbos ng kamote. Hinugasan ko yung mabuti. Nilagyan ko pa ng asin para siguradong patay ang germs. Diyos. At pati yung mga pangsahog kong kamatis, luya, at bawang. Pag nagsasalad pala kami ng talbos ng kamote, nilalagyan ko po yan ng tinadtad na luya. Tsaka kamatis na may kunting bagoong. At yan na nga't hiniwa-hiwa ko na yung kamatis. Di na ako gumagamit ng sangkalan dyan. Isa pang dagdag hugasin. Yan, talik niyan, te. Tapos gamitin ang kutsilyo, hugas agad para hindi matambak sa lababo. Ang hirap pong matambakan ng hugasin. Sino pong nakaka-relate sa inyo na pag yung mga ginamit sa kusina ay huhugasan agad? Hindi na hintayin mapuno pa yung lababo. At yan, luto na nga ang talbos ng kamote. Mga ilang minuto lang yan para crunchy-crunchy pa siya. At ilalagay ko na yung masahog. At yan, tinagtaran ko na ng luya, yung murang luya lang para masarap-sarap. At nilagyan ko na ng patis dahil wala kaming bagoong, konti lang po yung nilagay ko. At nilagyan ko siya ng konting kalamansi para hindi masyadong mahangoy. O diba, masarap yan, try nyo po. Is partner sa tuyo. Nagbati na rin ako ng itlog para may partner din. O diba. At inuna ko na yung itlog pagkapainit ng mantika. Ano ba, sinimot-simot ko, sayang ang itlog, te, kasi mahal ng itlog ngayon, pambira. Lahat na lang mahal, at yan nga, at hinain ko na mabilis lang maluto. Yan, isusunod ko naman dyan yung tuyo. Siyempre, nagdagdag lang ako konting mantika para hindi masunog.
Tama po ba nasusunog ang tuyo? At sinunod ko na yung sasangagin kong kanin dahil maraming sobrang kanin kagabi. Sayang po siya pag hindi isasangag. O diba, marami-rami na naman kain ito sa... Siyempre, Sunday, kailangan cheat day din minsan, hindi laging nagda-diet. Pero pag ganitong pagkain na walang diet, lalo naman kung may tuyo, itlog, salad na talbos ng kamote, ako, sira ang diet nito. Partneran mo pa ng kape, wow! Baka madali mo eh. Bawal kayong tuyo. Yung mga niluto ko, tinabi ko muna kasi yung kasama ko may ginagawa pa sa labas. Hindi po kami makakain hanggat hindi tinatapos ang gawa dahil ayaw namin balikan. At itinuli ko na rin paglilinis ng aming pinamalengke. Bali may nabili po kami dyan. Worth 100 na manok, pakpak ng manok. Tsaka worth 60 pesos na paa ng manok. Tsaka isda. Dalawang klase ng isda at saka isda na rin ng aming mga little boss. Pambihira, kasama pa sa budget ang mga little boss na yan. Sabagay, mas maganda po yung sariwa kaysa yung bumibili ng delata kasi meron ng isang nagka-UTI sa kanila dahil sa pagkakain ng may preservative na nabibili lang. Yan po ang inabot ng aming 1,000 pesos. Good for one day for 2 persons. May gulay, isda, karne at may kasama pang prutas sa 1,000 pesos. At yan na nga, pinag-isa-isa ko yung mga lagayan para pag isang lutuan, isang kuha lang, hindi mayat-mayat, depros tapos balik. Hindi daw po maganda yun. At yan na nga natapos ng aking ginagawa sa aking mga pinamalengke. Sa aming pinamalengke pala. Yan, nag-aahain na ako ng pagkain namin pang-agahan dahil gutom na kami. Tara po, kain tayo ng agahan. Thank you for watching palas at sa lahat ng mga nanonood na nag-subscribe. Maraming salamat sa inyo. God bless you. Huwag kayong magsawa manood sa amin. Thank you.